Sa ibabaw ng highway na ito sa Maynila, kapansin-pansin ang mabilis na takbo ng buhay. Makikita mo ang mga rumaragasang sasakyan, maiingay na truck, nakakapasong init ng araw at libu-libong tao na nagmamadaling dumaan bawat oras. Normal na araw sa isang siksik at maunlad na siyudad. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa mismong ilalim ng konkretong sementong ito ay mayroong nakatagong mundo? Mundong taliwas para sa normal na tao. Sa loob ng isang madilim na tunnel na ginawa sana para daanan ng baha, naninirahan ang dosena-dosenang pamilya at nagsisiksikan. Hindi lang ito isa o dalawang bahay, ito ay isang buong komunidad na nabubuo sa ilalim ng lupa. Madilim, masikip, at anumang oras na bumuhos ang malakas na ulan, pwedeng tumaas ang tubig at ano rin ang lahat ng pinaghirapan nila. Bakit sila nagtitiis sa mabaho at masikip na gusaling ito? Paano sila nakakasurvive? Natutulungan ba sila ng ating gobyerno? Tara, sama-sama nating saliksikin. Pero bago tayo mag-umpisa, ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mong lumago pa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang i-like ang video na ito at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating saliksik videos. Pagpasok pa lang natin sa bunganga ng tunnel, ramdam mo agad ang pagbabago ng paligid. Paliit ng paliit ang espasyong lalakaran mo na sa ilang bahagi ay kailangan mo na talagang yumuko para lang makapaglakad. Ang mga pader na semento ay mahahalata mong hindi natapos at puno na ng dumi dahil sa mahabang panahon ng pagkababad sa humidity at ang sahig naman ay tila hindi pantay. Malinaw na ang gusaling ito ay hindi ginawa para tirhan ng tao dahil idinisenyo ito para saluhin at idirekta ang tubig baha kapag may matitinding bagyo. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting may mga pamilyang napadpad dito at dahan-dahang hinati ang espasyo para gawing maliliit na tirahan. Ilang hakbang papaloob, makikita mo na ang diskarte ng mga tao dito. Dito mo masasaksihan kung paano sila mamuhay. Gamit ang mga manipis na plywood, mga pinantagpi-tagping kurtina at mga lumang piraso ng metal at plastik, gumawa sila ng mga simpleng kwarto sa magkabilang gilid ng tunnel. Ang bawat seksyon na ito ay kasya lang talaga para sa isang higaan, maliit na estante at minsan ay may nakasahig pang maliit na telebisyon sa pader. Makikita mo rin ang mga kable ng kuryente na nakalantad sa kisame na nagdudugtong mula sa isang kwarto papunta sa kabilang kwarto. Habang mas lumalalim ang nilalakad mo, mas lalong dumadami ang mga bahay na hindi lang nakatago sa isang sulok kundi umaabot sa buong kahabaan ng tunnel. Nakasalansan sila ng magkakatabi sa mismong ilalim ng highway sa itaas. May mga pamilyang nagluluto sa labas ng kanilang masikip na pwesto gamit ang maliliit na gas stove o open burners at dinadala ang pagkain sa loob. Dahil dito, naiipon ang usok at mabilis na tumataas ang temperatura. Ang iba naman ay nakatutok sa mga electric fan, pilit nilalabanan ang matinding init na naiipon sa loob ng semento. Makikita mo ang mga batang inosenteng naglalakad sa makipot na daanan na parang ito ang pinakanormal na eksena sa kanilang mundong ginagalawan. Habang ang mga nilalabhang damit ay nakasampay sa mga pader, dito mo maiisip na hindi ito pansamantalang tirahan para lang may masilungan ng ilang gabi. Dahil para sa kanila, ito na ang tahanan nila sa loob ng maraming taon. At ang mas nakakapanindig balahibo, sa mismang itaas ng kisame nila ay walang tigil ang takbo ng mga sasakyan na walang silang kaalam-alam na may komunidad palang umiiral sa ilalim nila. Habang patuloy kang naglalakad sa lagusan, kapansin-pansin ang mga istruktura papunta sa mga mismong taong nakatira sa loob nito. Katulad na lamang ng isang pamilyang ito na matagal nang naninirahan dito mismo sa ilalim ng tunnel. Para sa kanila, hindi nakakaiba ang tunnel na ito. Ito na ang lugar kung saan umiikot ang buhay nila.
Kung tatanungin mo sila ng mga simpleng bagay gaya ng paano sila nakakakuha ng tubig, saan sila natutulog, paano sila nagkakapera. Pero ang totoo na kung para sa atin ay simpleng katanungan lamang ang mga ito, para sa kanila, isa ito sa mga pang-araw-araw na laban nila sa buhay. Ang malaking tanong, bakit may pipiling tumira sa ganitong klase ng lugar? Ang sagot ay palaging pareho. Napakamahal ng upa ng ordinaryong kwarto sa syudad. Marami ang lumuwas mula sa ibang lugar para maghanap ng trabaho. At pagdating dito ay napipilitang tumira kung saan lang aabot ang pera nila. Dito, kahit walang tunay na privacy, nakakapagpatayo sila ng mga dingding at nakakakuha ng kuryente dahil mas maayos na ito kaysa matulog sa labas na walang-wala. Para sa iba, nagsisimula ito bilang pansamantala lang ng ilang linggo o buwan. Hanggang sa lumipas ang panahon, lumaki ang mga anak at naging taon na pala. At habang tuloy ang traffic sa itaas ng tunnel, tuloy din ang buhay sa ilalim na parabang hindi sila nag-e-exist sa mundong ibabaw. Para mabuhay dito, kailangan mong gumawa ng sistema mula from the scratch. Ang kuryente nila ay hinihila mula sa itaas gamit ang mahahabang linya ng kawad na tumatawid sa kisame. At ang mga extension cord ay nagdudugtong mula sa isang bahay papunta sa isa pa para mapagana ang mga fan, bumbilya at telebisyon. May mga nagbabayad ng maliit na buwan ang halaga para dito, habang ang iba naman ay nakikishare na lamang. Pero napakarupok ng sistemang ito dahil kapag umulan, nababasa ang lahat at kailangan mong mag-ingat sa paghahakbang dahil may mga nakalalay na kawad sa itaas ng mga basang sahig na kapag nagkataong tumaas ang tubig ay hindi malayong makuryente silang lahat dahil sa mga kawad ng kuryente. Pati ang tubig ay isang araw-araw na pagpaplano ng pagtitipid. Nag-iipon sila sa mga timba malapit sa entrance at binubuhat pabalik sa mga bahay nila para ipanlaba, ipanluto at ipanlinis dahil walang formal na tubo ng tubig na dumadaan sa loob mismo ng tunnel. Ang mga palikuran o CR ay limitado rin. Iilang pamilya lang ang may pribadong palikuran sa loob ng kanilang espasyo, kaya karamihan ay nakikigamit lang sa mga shared toilets sa kahabaan ng tunnel, na ibig sabihin ay kailangan pumila at linisin ito ng sama-sama. Ang kalinisan ay nakadepende talaga sa kooperasyon ng lahat. Sa kabila ng lahat ng limitasyon, may nabuong pang-araw-araw na daloy ng buhay dito. Gigising ang mga bata at ang iba ay papasok sa eskwela. Aaris ang mga magulang para magtrabaho. May naglalaba at nagluluto ng pagkain. Mula sa labas ay mukhang magulo at hindi payapa, pero sa loob ay may nakasanayan na silang cycle dahil kailangan nilang mag-adapt. Nagbabayad ng upa, napagtiyatiyagan ng isang maliit na higaan, nagtatawanan, nagpapalaki ng mga anak. Ito ang mga normal na senaryo sa tunnel na ito. Hindi ito komportable at hindi ito ligtas kumpara sa mga taong may sapat na kakayaan. Pero nakabuo sila ng sapat na istruktura para gumana ang buhay nila, kahit pansamantala. Pero lahat ng ito ay maayos na gumana. Pero may isang problema talaga na sadyang hindi nila mailagan o matakasan sa tunnel na ito. Yon ay kapag bumuhos ang napakalakas na ulan. Kapag may malalakas na bagyo, ang tubig ay hindi lang basta dumadaan sa tunnel, kundi mabilis itong tumataas. Tulad ng mga marking ito. Ito ang palatandaan ng tubig kung gaano kataas dumaloy ito dito sa tubing may malakas na ulan. Kapag matindi ang bagyo, kayang punuin ng tubig ang buong daanan sa loob lang ng ilang minuto. Kapag nangyari iyon, bawal dito ang maarte. Wala nang patumpik-tumpik dahil kailangan mo nang isalba ang lahat ng dapat mong isalbang gamit. Kailangan nilang kumilos agad para buhatin ang mga kutsyon, tanggalin ang mga TV at hugutin ang mga saksakan ng kuryente. Kung ano lang ang kayang madala palabas, yun lang ang isasalba at ang maiwan ay hahayaan na lang sa baha. Obviously, hindi malinis na tubig ang pumapasok sa kanila. Kasama nito ang mga basura, burak at lahat ng dumi na naaanod mula sa kalsada sa itaas. Paghupa ng tubig, basang-basa ang mga damit, higaan at koneksyon ng kuryente na kailangan na namang patuyuin at buuin muli. Nandyan din ang malaking banta ng kuryente mula sa mga nakalalay na kawad na nagiging mapanganib kapag may naiwang tubig.
Marami ng kwento dito ng mga nakuryente, muntik ng madisgrasya at mga pagkakataong may nakatapak sa kable ang minalas na makaligtas. Kung usapang kalusugan naman, ay marahil hindi na nila ito iniintindi dahil alam nila na kalakip ng pagtira nila dito sa tunnel na ito ay maaari kang makakuha ng iba't ibang uri ng sakit. Kung mahina ang sistema mo, ay bawal ka dito. Ang hangin ay laging kulob at walang maayos na daloy ng bentilasyon. Kapag panahon ng baha, dumarami ang mga kaso ng impeksyon tulad ng leptospirosis at iba't ibang klase ng sakit sa balat at naiipon ng mga lamok malapit sa mga naiwang tubig kaya hindi sila ligtas sa dengue, lalo na't may malapit ding ilog sa tunnel na ito. Hindi na bago ang panahon ng bagyo dito, inaasahan na nila ito. Alam na ng mga tao ang pattern, didilim ang langit, tataas ang tubig, lilikas, babalik at magtatayo ulit sa parehong makipot na espasyo sa ilalim ng highway na isang siklo na paulit-ulit na lang. Ayon sa mga isa sa mga pinakamatagal ng nanirahan dito at dito na rin tumanda, nasaksihan niya ang pagbabago ng tunnel na ito. Dito niya nakita ang mga pagdating at pag-alis ng mga tumira dito. Iisa lang talaga ang rason, kundi ang pera. Pera ang numero unong dahilan kung bakit nakikipagsapalaran ang mga tao at nagtitiis na tumira dito. Lalo na yung mga galing pa sa kani-kanilang probinsya na nagbakasakaling pala rin dito syudad. Ibinahagi niya ang kahalagahan ng pagkakakilala sa isa't isa at kung paanong ang pakiramdam na ito ay mahalaga lalo na kung limitado ang espasyo. Sa ilan mga naging nauna dito, alam nila ang panganib. Pero patuloy pa rin silang bumabangon, gumagawa ng responsibilidad at sinusubukang pagbutihin ang buhay. Para sa iba, mukha itong pansamantala. Pero para sa kanila, ito ay bahagi ng isang mahabang kabanata na patuloy nilang isinusulat. Ang tunay na pag-unlad ng isang siyudad ay hindi lamang makikita sa nagtataas ang gusali at mabilis na takbo ng sasakyan, kundi sa kung paano nito binibigyan ng dignidad at ligtas na puwang ang pinakamamihirap nitong mamamayan. Para sa kanila, ang madilim na lagusang ito ay hindi lamang isang pansamantalang silungan, kundi isang mahabang kabanata ng kanilang patuloy na paglaban na mabuhay. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod kong video. Ako, si Mr. Saliksik. Sa bawat kwento at kalaman ay huwag nating kalimutang magsaliksik.